southbound Maharlika Highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. CZDG FM 96.7. Mula sa newsroom ng DZDG 96.7 Destiny Radio, sumasa inyo ang Balitang Balita. kasama nyo ang inyong tagapagbalita. Romy Villanueva. At Ben Del Mundo. Sa ating mga headlines sa araw na ito ng Huwebes, Setyembre 14, fuel subsidy sa PUVs ipinamahagi na. Mga kumpanya ng langis iimbitahan sa Kamara. Hiling ni Marcos sa kanyang birthday, maging maayos ang sektor ng agrikultura. 15,000 pisong ayuda sa mga rice farmers tatapusin ngayong Huwebes. Mga tatay na di nagbibigay ng financial support bilang na ang mga araw ninyo. Pagpapatupad ng price cap sa bigas, maayos ang sistema ayon kay Bongbong Marcos. Vice President Sara Duterte napikon sa hearing ng Confidential Funds Act Party List kinutya. Marcos inatasan ang DICT na tulungan ng PSA na mapabilis ang National ID rollout. PCG tumanggap ng 250 million pesos na training facility mula sa US government. First Mini Science Centrum sa lalawigan ng Quezon, pinasinayaan. Limang magsasaka nagtapos sa kabalikat sa kabuhayan on Sustainable Agriculture Program ng SM Foundation. Lokal na pamahalaan ng Tiaong, Quezon na mahagi ng school supplies sa mga paaralan. Lucena District Jail umapela ng subsidy sa sangguniang palalawigan ng Quezon. At ang ating editorial hinango mula sa Filipino Star ngayon, tumaas na muli ang gasoline, subalit wala pang ayuda. Balitang Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balitang balita. Ipinamahagi na nitong Miyerkules, Setyembre 13 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang fuel subsidy para sa Public Utility Vehicles o PUVs at UVE bilang ayuda bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng Fuel Subsidy Program, tatanggap ng subsidy ang mga operator ng public utility jeeps, fuel cabs, UV Express, minibuses, public utility buses, shuttle services, taxis, tourist transport services, school transport service, transportation network vehicle services, delivery services at tricycle. Tumanggap ng 10,000 piso ang bawat operator ng modern PUGs at UVE habang 6,500 pesos naman sa iba pang nabanggit na pampublikong sasakyan, modern man o hindi. Balitang Balita.
Iimbitahan ni House Speaker Romualdez ang lahat ng oil players sa bansa upang makahanap ng posibleng solusyon ukol sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pahayag ni Romualdez, nakikinig ang pamahalaan sa mga hinaing ng mga mamamayan. Dagdag pa ng Speaker, world market ang nagdidikta ng presyo ng petrolyo at oil deregulation law. Layunin ng dialogo na marinig ang suhestyon ng mga oil companies kung paano maiibsan ang paghihirap ng taong bayan hinggil sa usaping petrolyo. Pahayag ni Romualdez, alam ng lahat na old stock pa ang binibenta sa mga gasolinahan at ang price increase ng world market ang ipinatutupad. Sang-ayon pa kay Romualdez, may mga nakahain na sa Kongreso para i-review ang oil deregulation law kung ang pa ito sa panahon ngayon. Balitang Balita. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-66 na taong kaarawan noong Miyerkules na maging maayos na ang lagay ng sektor ng agrikultura. Sana aniya ay maliwanagan na kung kailan ang panahon ng tag-araw at tag-ulan upang mailatag na ang mga interventions at programa para sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan, ang Chief Executive ang nangangasiwa sa Department of Agriculture upang personal na matutukan ang pagpapaunlad ng agriculture sector. Balitang Balita. Plano ng Department of Social Welfare and Development na tapusin ngayong Huwebes ang pamamahagi ng livelihood assistance para sa mga apektadong rice farmers. Ito ay sinabi ni Secretary Gatchalian matapos ipag-utos ni Pangulong Marcos na ipamahagi kaagad payout at dahil na rin sa election ban. Nilinaw naman ni Gatchalian na nag-apply sila ng exemption sa COMELEC tungkol sa naturang ban. Target nilang tapusin ang pamamahagi sa lahat ng highly urbanized cities at regions bago maipatupad ang deadline at muli na lamang mamahagi sa mga lugar kung saan hindi nakuha ng mga benepisyaryo ang kanilang tulong. Sa Biyernes, bukas, September 15, ay ititigil na umano nila ang payout kaya dapat matapos na kaagad ito sa Septyembre. Sa pinakahuling tala nitong September 11, nakapamahagi na ang DSWD ng 7.5 million pesos na halaga ng assistance o kabuuang 502 beneficiaries mula sa San Juan City, Caloocan City, Quezon City, Parañaque City, Navotas City at Zamboanga del Sur. Balitang Balita. Naghain naman sina ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Benguet Representative Eric Yap at Quezon City Representative Ralph Tulfo ng panukalang batas na layong patawan at ikulong ang mga amang hindi nagbibigay ng financial support sa kanilang mga anak. Sa ilalim ng House Bill 8987, aabot sa 12 taong pagkakulong at hanggang 300,000 piso ang kakaharapin ng amang hindi nagbibigay ng sustento. Layon ng panukalang ito na mabigyan ng kinabukasan ang mga bata at tiyakin ang pananagutan ng mga magulang lalo na ng mga tatay para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng paternal child support, dapat 10% ng sweldo ng mga ama o hindi bababa sa 6,000 piso kada buwan o 200 piso kada araw ang ibibigay sa bata. Sa definisyon ng salitang bata, ito ay 18 anyos pababa. Nakapaloob sa panukala na para dapat ma-establisa ang paternity para makatanggap ng child support order. Idadaan sa deliberasyon at public consultations ang panukala bago ito ipasa. Balitang Balita. Kumpiyansa naman ang Pangulong Marcos na going as well as we can expect ang ipinataw sa price ceiling sa bigas. Sinabi ng Pangulo na naka-adjust na ang mga retailers sa price cap kahit pa may ilang mga pansamantalang itinigil ang pagbebenta ng bigas para maiwasan ang pagkalugi.
Ipinahayag naman ni KMP Chairperson Danilo Ramos na cartel at rice tarification law ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Itinuro ni Ramos ang NFA, National Food Authority, na wala umanong binibiling palay mula sa mga magsasaka. Sa halip ay umaasa na lamang sa importasyon ng nasabing produkto. Kaya dahil dito, ipatupad na simula sa September 5 ang Executive Order number 39 ni Pangulong Marcos na nagtatakda ng price cap sa bigas. Batay sa EO o Executive Order, hindi dapat lumampas sa 41 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman kada kilo ng well-milled rice. Balitang Balita. Kinutya ni Vice President Sara Duterte ang isang mambabatas matapos itong ipatawag at questionin ang confidential funds ng Department of Education o DepEd. Sa video na kumakalat online, maririnig na nagbibiro si Duterte ukol sa kanyang confidential funds, ngunit binigyan din niya na maayos ang accounting system ng naturang pondo. Kinakatawan ni Castro ang ACT Teachers Party List sa 19th Congress. Si Castro ay miyembro ng Makabayan Bloc. Sinabi ni dating ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nagbahagi ng video sa isang post na parang bata ang Vice President. Si Castro at dalawang iba pang mambabatas mula sa Makabayan Bloc ay paulit-ulit na humingi ng paliwanag kay Duterte kaugnay ng kanyang kahilingan para sa 650 million pesos na confidential at intelligence funds para sa 2024. Sa halagang ito, 150 million ang inilalagak sa ilalim ng DepEd, habang ang 500 million ay bahagi ng panukalang budget ng tanggapan ng Vice President. Sa isang pahayag ng Lunes, inakusahan ni Duterte si Castro ng kasinungalingan tungkol sa kung paano ginamit ng OVP ang confidential funds noong 2022. Balitang Balita. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Information and Communications Technology na tulungan ang Philippine Statistics Authority o PSA na mapabilis ang pagpapatupad ng National ID System. Noong buwan ng Agosto, sinabi ni NEDA Director General Balisacan na mahigpit na binabantayan ni Marcos Jr. ang pagkumpleto ng proyekto. Ayon kay NEDA Director Balisacan, tinutugunan ng pamahalaan ang mga problema sa pag-release ng mga national ID. Ang pamahalaan niya ay pumayag na digital ID muna ang ipamahagi bago ang physical ID. Balitang Balita. Ipinagkaloob naman ng United States sa Philippine Coast Guard o PCG ang 250 milyong peso na pasilidad sa Bulacan na tutulong sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga tauhan nito sa navigation, pagpapatupad ng batas at ship maintenance. Pinangunahan ni PCG Deputy Commandant for Administration Vice Admiral Ronnie Hill Gaban at U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ang ceremonial turnover at blessing ng pasilidad sa Fleet Training Center of Excellence ng PCG sa Balagtas, Bulacan noong Lunes. Ang dalawang palapag na gusali ay sumasakop sa 3,900 square meters at may kasamang mga silid-aralan, laboratories, room equipment, dining facilities, galley, mga opisina, technical library at mga workstation. Sinabi ni U.S. Ambassador Carlson na ang pasilidad ay nagtagal ng maraming taon upang makumpleto dahilan sa pagbabago sa lokasyon at mga pagkaantala na dala ng pandemya. Balitang Balita. Formal na binuksan ang kauna-unahang mini-science centrum sa lalawigan ng Quezon sa Polillo Central Elementary School, kamakailan. Pinangunahan ni Governor Helen Tan, Department of Science and Technology o DOST, lokal na pamahalaan ng Polillo, Quezon, Philippine Foundation for Science and Technology at Department of Education ang naturang blessing.
Layo ng pagtatayo ng Science Centrum na mapaunlad ang kaalaman ng mga kabataan sa science and technology. Dumalo sa naturang pasinaya sina DOST Regional Director Bagsit, Mayor Angelique Bosque, Philippine Foundation for Science and Technology founder and former Secretary de la Peña at DepEd CID Chief Lorena Walang Sumbat. Balitang Balita. Samantala, nagtapos ang 25 magsasaka mula sa bayan ng Sariaya, Quezon sa ilalim ng Kabalikat sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program ng SM Foundation. Ito ay naganap ng Martes, Setyembre 12 sa Event Center ng SM City, Lucena. Ang mga magsasaka ay kabilang sa batch 255 ng programa at sumailalim sa 14 na linggong training mula sa Mocha Family Farm Learning Center Incorporated at Local Roots Agricultural Farming and Services sa Barangay Concepcion, Palasan ng Naturang Bayan. Nabigyan ng kasanayan tungkol sa agricultural technology at tamang sistema para mas maging epektibo ang pagtatanim ng high-value crops, gulay at prutas ng mga magsasaka. Bukod sa SM Supermalls at SM Markets, katuwang sa pagpapatupad ng programa ang Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan. Balitang Balita. Namahagi ng mga bags at school supplies si Mayor Vincent R.J. Mea para sa mga mag-aaral ng Martes sa Lusacan Elementary School sa Tiaong, Quezon. Ang naturang school supplies distribution ay bahagi ng priority projects ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni Mayor Mea na bagamat may kakulangan sa pondo ay ginawa ng paraan ng lokal na pamahalaan sa tulong ng mga miyembro ng Sangguniang Pambayan. Higit 1,700 mga mag-aaral sa Lusacan Elementary School ang nabigyan ng school supplies. Dagdag pa ng alkalde na nagsisimula pa lamang ang kanyang administrasyon at marami pang mga programa at proyekto na ipapatupad para sa mga batang tiyaungin. Samantala ay napagkalooban din kahapon ang 368 na mag-aaral mula sa San Isidro Elementary School na personal na pinuntahan din ni Mayor Mea. Tinatayang aabot sa 27,000 ang mga mag-aaral sa bayan ng Tiaong, Quezon ang mabibigyan ng bags at mga school supplies. Balitang Balita. Humihiling sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon ang Lucena City District Jail ng karagdagang meal budget allocation na 70 pesos araw-araw para sa 173 persons deprived of liberty o PDL. Sinabi ni Warden Elaine Toledo ng LCDJ noong Martes na maliit lamang ang budget ng kanilang ahensya para sa pagkain at feeding program ng mga PDL. Dagdag ni Toledo, humihingi rin sila ng transport vehicle para sa transportasyon ng PDLs sa mga nakatakda nitong hearing. Samantala, humihingi rin ng tulong sa Sangguniang Panlalawigan si Jail Inspector Richard Benedicto na namamahala sa 129 lalaking PDL sa Lucena City District Jail. Ito ay para naman sa pagsasakatuparan ng aftercare program ng mga PDL na bagong labas ng kulungan. Hiniling ni Benedicto ang pagbalangkas ng ordinansa tungkol sa aftercare program ng mga PDL upang matulungan sila kapag natapos na ang kanilang sentensya at makabalik sa kanilang normal na buhay sa labas ng bilangguan. Nagpahayag ng buong suporta ang Sangguniang Panlalawigan kina Toledo at Benedicto tungkol sa subsidy at anumang programa na makabubuti sa kalagayan ng mga PDL. Hiniling ni Vice Governor at Presiding Officer 3rd Alcala na ilagay ang kanilang mga formal na kahilingan sa black and white para mapasama sa susunod na pagdinig ng SP Provincial Budget na magsisimula sa Oktubre para sa taong 2024. Balitang Balita. Ating tunghayan ngayon ang editorial mula sa Pahigang Filipino Star ngayon. Tumaas na muli ang gasoline, subalit wala pang ayuda. Noong Martes, nagtaas muli ang petroleum products,
At ito ay patuloy na tumataas. Ito ang ikasampung sunod-sunod na oil price hike at mayroong pa raw kasunod sa pagtataas ng sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin, marami pang pasanin at pasakit na naghihintay sa mga mahihirap na mga mamamayan. Kapag tumaas ang petroleum products, ang mahihirap ang tinatamaan at grabeng apektado. Kasunod sa pagtaas ng petrolyo ay ang pagtaas naman ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, sardinas, noodles, asukal, gatas, mantika at pamasahe. Apektado naman ang simpleng mamamayan. Pinaka-apektado ay ang mga drivers ng pampublikang sasakyan gaya ng jeepney at tricycle. Kung dati ay 500 piso ang kanilang naiuwi, ngayon ay 300 pesos na lamang. Paano mapagkakasya ng karampot na kita? Sa bigas pa lamang ay simot na ang kinita sa pamamasada. Balitang Balita. At yan mga kaibigan, ang kalipunan ng ating mga balitang balita. Ang inyong mga tagapagbalita Romy Villanueva. at Ben Del Mundo. Sumainyo ang kalipunan ng mga Balitang Balita. na tinipon ng news team ng DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa, Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG FM 96.7. Your favorite FM station. DZDG 96.7. At ngayon, narito ang ating Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Aida Martinez Perez po. 48 na po. Mula nung marinig ko po ang kasanggat kalusugan ay uminom na ako. Napakalaki po ng tulong niya. Gawa na lahat ng naramdaman ko po ay nawala lahat. Sumigla at lumakas ang katawan ko. Bago nilalagnat ay lagi po sumasakit ang buong katawan ko. Halos magdamag hindi ako makatulog. Lagi pong masakit. Hindi ko po maano talagang nararamdaman ko sa katawan ko. Uminom po ako ng Marcafe. Nawala po lahat yun. Kaya talagang napakalaking tulong po sa akin ng Marcafe. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? DZDG 96.7. Ako po si Mayor Lovely Reynoso Ponchoso, bumabati ng congratulations sa DCDG, ang bago nating radio station dito sa lungsod ng Tayabas. Congratulations po. At home, at work, on the road, anywhere, and everywhere. DZDG 96.7. Good morning! Maligayang Huwebes ng umaga. Yes, napakaganda ng umaga. Magandang morning sa inyong lahat, sa ating lahat, mga kaibigan. Happy Fiesta sa Sariaya, Quezon. Aba, happy fiesta. Huwebes pala, September 14 ang fiesta sa Sariaya. Mayor Gayeta, good morning. Happy Good fiesta morning. po. Yun. Oh, fiesta sa amin, tayo sa inyo. Kapit-bahay lang natin yan. Oo, at sa araw na ito, punin natin ng pag-ibig at pagmamahal ang ating puso sa paggising natin ngayon sa isang napakagandang umaga. Let love be the reason of your beautiful day, pare. Let there be love. And let the love of God be the reason why you continue on living today. Amen. Yes. Okay. Aha. Ison. Hindi yun? You got
Okay. Parang parang... Isang bigay lang. Isa pa. Isang bigay. Isang mitig. Oh. And Ben. At your Service. Parang bagong gising na siya. Si kaibigan. Okay. Parang... Pare, kumusta ang tulog mo? Parang kainom lang sa labat nito kasi kaibigan natin lang. Kaibigan man eh. Okay. Alas 7:25 mga kaibigan sa buong bagong Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng ating mga guro na napakaagang magsigising, pare. At maaga ang klase kasi. Oo nga. Umaga ang mga estudyante na pumapasok sa umaga ito. Pare, saan ba kumakain ang mga guro? Saan kumakain? Ang mga teachers. Ay, di sa kainan, doon sa dining mess, mess hall. Oh. Sa turo-turo. Turo. Kasi nagtuturo sila eh. Yes! Tama. Okay, tama Alright. na. Ngiti naman dyan, ngiti. Ngiti. Ay, totoo pala nung pare, yung straight na 30-day break. Ano? Straight? Straight? Di ba, yung straight break na 30 days 30 days. ng mga teachers. Eto. Oo. Wala silang mga homework, walang assignment. Yan. Pagkat nung isang araw, sabi baka makuryente yung mga teachers, mga fake news. Ay, totoo ito. Nasa, headline ng Philippine Star. Sabi teachers will enjoy a 30-day break after the school year and a reduction of their administrative tasks from 56 to 11. Maganda yan. Ipinahayag ng kagalang-galang na Vice Presidente Sara Duterte. Sabi niya sa kanyang talumpati, guro bangsa ang tawag pare. Guro bangsa. Yung sa halip na extravaganza, ang nakalagay, guro bangsa. Yeah. Letter B as in victory. Yes. Itong guro bansa activity in line with the National Teachers Month celebration pare. Na dito ay mayroong sabi ni Duterte, two reforms, dalawang reforms will soon be enforced sa lahat ng public schools sa buong kapuluan. Yan. Maganda. Kita mo. Maganda balita sa mga teachers. Kasi pare, nung hindi pa lumalabas yan, nagre-reklamo ang mga teachers, ang mga public school teachers, bakasyon na. Tapos na ang klase. May mga assignment pa sila at ginagawa sa schools. Yan. Ay hindi nila na-enjoy ang kanilang bakasyon. Kaya sabi niya, ay magre-release daw ng memorandum prohibiting principals, division superintendents, at mga regional directors from requiring teachers to do work during the 30-day period. Yes, oo. Kasi pag panahon ng bakasyon, mga nagpaplano yung mga yan eh. Pupunta sa ganon, sa mga ganon lugar. Yung staycation. Para makapag-relax sila. Eh kasi mula umaga hanggang gabi nagtuturo para yung mga yan. Pagdating sa bahay, nagluluto pa. Nag-aalaga ng bata, naglilinis sa bahay, namamalansya, etc. Bago matulog, mag-aaral po uli ng lesson plan. Dapat may lesson plan. Kasi mga teachers, tulad rin yan ng mga estudyante, na tuloy-tuloy ang pag-aaral. Yan. Kasi pag hindi ka nag-prepare, ay may mga estudyante mas matalino pa sa iyo, ay mapapahiya ka. Ay, tama. Tama. Parang dito pare. Bago Kaya- tayo sumalang dito, may preparasyon tayo. Yun, kaya tayo napupuyat sa gabi. Kaya hindi lang isa't kalahating oras ang ginugugol namin dito. Hindi lang. Hanggang gabi. Talagang ay paano love natin ang radyo. Walang magagawa. Marami pa rin mga provincial towns na holidays dineklara ng Palasyo ng Malacanang. Biro mong itong proclamation na nilagdaan ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary, special non-working days idineklara sa parte ng Davao de Oro
Camarines Sur, Mountain Province, Sultan Kudarat, Northern Samar, Batangas at Bulacan, gayon din ang Sorsogon. Ito ay napapalaman sa Proclamation number 331 na idineklara September 14, pare. Special non-working day sa mga Moncayo de Valdeoro to allow all residents, mga mamamayan doon, to celebrate their 69th founding anniversary. At bukas naman ay idineklara na holiday sa mga bayan ng Bonbon, Canaaman, Calabanga, Kamaligan. Ito ay sa Camarines Sur. Itong mga bayang ito. At sa Libmanan, sa Magaraw, ay Diyos maray na aga sa mga taga Region 5. Ito po ay marami kayong holiday kayo bukas. Milaor, Minalabak, Ocampo, Pasacao, Pamplona, Pili, San Fernando, Bula sa Camarines Sur. Gayon din, ito ay napapaloob sa Proclamation number 332. Itong lahat ng bayang ito, pare, pagpapunta kang Sorsogon, madadaanan mo lahat yan. Itong lahat ng bayang yan. Ganun ba? Ito namang proclamation ng 15 bayan ay kasama ang Piña Francia, pare. Ang dami nang nagsipunta ngayon. Maagang pumunta. Nandun yung kumpare mo, si paring kaibigang Si paring Noli. Yes. Noli Yu. Yung grupo ng Lucena City na ang mga advocates o mga deboto sa Piña Francia, nandun. Pagkat ang kanilang kuntang pinakang highlight doon yung Fluvial Parade. Fluvial Parade. Yung sa ilog. Naalala mo noon, yung magiba yung Yes, tulay noon. Ay, matibay na ngayon, pare. Kaya dito sa mga non-working pa, mayroon pa. Proclamation number 334, sa September 18 naman, special holiday sa Tacurong City, Sultan Kudarat, para makapag-celebrate naman sila ng 23rd cityhood ng naturang syudad. Okay, yan ang ilan pala, marami pa sa mga sumusunod na mga buong September, pare, maraming holidays. Masaya sila. Masaya Yan ang hinihintay ng mga estudyante at mga empleyado. Kumusta na ang presyo ng bigas, pare? Kanina binilita natin yung pa rin. Yung pa rin. 41 and 45. Yes. Yung ibang mga rice retailers, Okay. yung kanilang mga mamahaling bigas, medyo tinatago muna. Tinatago muna. Okay. At pagka, pansamantala lang naman yung price cap Ay kaso wala pang definitong araw, kailan ba parang matatapos yan? Yun ang pinagmamarakol yun ng iba Baka pagbalik ni Bongbong mula sa panonood ng Grand Prix. Ayun. Binabatikos para yun. Ng mga netizens. Sa panahon ito na naghihirap ang Pilipinas, nakakapanood pa rin ang presidente ng Grand Prix. Ay sabi naman, side trip po lang naman yun. Ano ba naman yung makapanood? Sa mahal ng bigas, pare, dapat cup na lang. Cup na lang. May tasa, isang cup na lang sa iyo. Wala nang unli. Wala nang unli. Unli rice, magandang balita yan para sa mga nagre-reduce. Yes, yun. Tama yun. Pero sabi ng isang anak sa kanyang tatay, Ano sabi? Tay, madumi pala ang bigas natin. Madumi. Bakit anak? Ba't mo nasabi yun Hinuhugasan naman natin ang bigas bago isaing. Yan. Bakit ang sabi ng teacher ko? Galing daw sa dugo at pawis ng mga magsasaka ang bigas na kinakain natin. Ay di madumi. Mga anak, unique one lang yun. A sort of, para ano yung tawag nga nun? Yun na nga. Figure of speech. Ayun, figure of speech. Mga discarding ganyan. At saka para hindi mapanis agad ang inyong kanin, sa pagsasaing, lagyan niyo ng konting suka. Ganun. Hindi ka agad mapapanis ang inyong kanin. Diyan sa bahay, Rose, magsasaing kang tanghalian, lagyan ng, isang patak. O isang kutsarita. Ay, konti lang. Isang kutsarita lang. Depende sa dami ng iyong isasaing. Ay, hindi kaya, maglasang... Ay, hindi maglalasang maasim.
pero hindi kagad napapanis. Yes, oo. Yun, nakakuha na naman tayo ng isang tip. Ay, dun Mula sa- kay Kusinerong Ben. Ay, doon sabi para hindi inaabot ng panis ang kanin. Bakit? Ay, ubus agad eh. Kasi nagsasayang kami ng sapat lamang. Ayun. Kasi pagka sumobra, lalo na't halimbawa, hindi ka kumain sa inyong bahay, kung kumain sa labas, Yun. hindi ang daming kanin. Oo. Aabutin niya ng gabi, panis na. Ayun. Kaya lalagyan niyo ng konting suka. Yan po ay mga tips na pakikinabangan. At yung pala paring yung 15,000 Na? na ayuda Sa- ng gobyerno sa mga cash aid pa man din to pare. Oo. Sa mga tinatawag ng mga small retailers, yung mga apektado, biro mong 15,000 bibigyan ka. Aba, malaking bagay yun. Oo. Malaking tulong yan. Na para lamang kumbaga ikaw ay tumalima o sumunod doon sa sa price ceiling na kumbaga pagbigyan nyo na ang Pangulong Marcos na sa kanyang Executive Order number 39 na yung 41 tsaka 45 pesos o bibigyan kita ng 15,000 pesos, huwag ka nang mag-ingay. Tayo ganon. 15 mil Oo. marami nang mabibili yan. O, itatago mo naman yung bigas mong nabili ng Oo. at ang pagbibili mo yung NFA rice. Taktikal lang pare yan. Taktikal lang yan. Kaya sabi, kailan pa, hanggang kailan pa. Pagkat nagkabisa yung price cap o yung ceiling ng bigas na 41 tsaka 45 noong September 5 pa. Ay ano na ngayon? September 14. O ilang araw? 7 na araw na. Hanggang kailan yan? When Hanggang kailan lang Ang pangarap ko'y kahirap. abutin. Kaya sabi, that is why he immediately instructed to provide this kind of financial assistance to the retailers or livelihood grants to assist you. Sabi nitong si Gatchalian. Yan ang mga sumusunod si Gatchalian. Ay, itong si Cielo Magno, hindi sumunod. Sinong gatsalyan pare yan? Si Sherwin? Rex pare. Si Rex. Si Rex Gatchalian. Ay, itong si Magno, hindi sumunod. At sinabi pa, ay, hindi, yan ay counterproductive. Sabi ni Lucas Bersamin, your resignation is effective immediately. Ay, tapos. Huwag kang kukontra. Kontra. Manununo ka. Sigurado ka. Maraming nagbe-birthday ngayon pare. Ayun. Papatin natin siya nga isa pala. na. Yung isa kong, yung sheriff ko dati dyan sa Brand 60, si Julieta Ebuna. Yan. Kapangalan ng iyo. Malet. Sheriff ng Brand 60, Brand 60 ng RTC. Ay birthday niya ngayon, September 14. Naalala kong bigla. Happy birthday. Sapagkat tuwing September 14, yan ay nagpapablow sa amin si Sheriff Aha. Sheriff si Malet Julieta Buna. At good morning sa Branch 55 ng RTC Lucena City, sa Executive Judge, kay Judge Ping, kay Agripino Bravo. Abay, nakita ko padre yung iyong pamamasyal sa ilang parte ng mundo. At siya nga pala, ang IBP Quezon Chapter, Lucena City Quezon Chapter, ay meron pong testimonial dinner na ibibigay sa mga bagong mga abogada ng lalawigan ng Quezon. Sila ay bumibilang ng nasa higit na 20. At yan ay gaganapin mamayang gabi, alas 6 ng gabi sa Queen Margaret Hotel. Inaanyahan yung siyempre yung mga magulang, kasama yung kanilang mga anak ng mga abogada. At yan ay handog sa inyo ng IBP Quezon Chapter na pinamumunuan ng aming president si Alwin Racelis na on leave sa ngayon at ang acting president namin ngayon ng IBP Quezon Chapter ay si Lionel Cadiz. At gayon din naman ang mga IBP directors, kasama dyan si retired Judge Bian Mapaye. Mamaya pare, magpangita tayo sa Queen Margaret, ang testimonial dinner, ipakikilala
ang mga bagong abogado ng Quezon. Ang guest speaker, pare namin mamaya, ay si Sila? Congressman Micah Tan. Batang-batang congressman. Ang butihing anak ng ating magandang gobernador. Sa pa rin, sa Queen Margaret Diversion? Yes, dito sa Diversion. Queen Margaret doon sa isang malaking function hall doon. Okay, 6:00 ng gabi. Ang aming attire ay Pilipinong-Pilipino. Nakabarong Tagalog. Wow. Okay. 7:40 mga kaibigan sa Romy and And then, then, at your service. Son. just then. Nag-mix. Ha? And then, nahuli tayo pare. Sige nga ulit. Eh. Romy, Eddie, and Ben. Para ang lalim mo. Lalim. Para bang ano eh. Ang lalim ng pinaghugutan. Malalim. Okay. Ay, pababago natin ng konti para bang yung bagong... Kaya ako pa rin naitanong kung sinong gatsal yan. Oh. Di ba sabi mo si Rex. si Rex? Ay yung isang gatsal yan pare, si Sherwin. Oh, yes. Sherwin Gatchalian. Ano sabi? Senator Gatchalian, magiging panauhin Saan? ng Lucena City Public Schools Retired Teachers and retired. Employees Association Kailan pare? sa October 10, araw ng Martes. Oh. 11 a.m. sa SM City Event Center, Lucena City. Okay. Para sa kanilang pagtitipon-tipon ng mga retirees, no? At ang kanilang panuhin nga itong si Sherwin Gatchalian na isang senador ng ating bansa. Ayun. Yun pare ang advocate at author ng Enhanced Centenarian Act of 2023. Enhance. Senate Bill number 2028 o Republic Act 1086-80. Anong pinakang main feature niyang centenarian na yan? Tinaasan ng pensyon? O Ang tema nila pare Oh. ay Revitalizing Retired Filipino Educators through Enhanced Centenarian Act. Okay. Yeah, kasi marami nang matatanda sa kanila eh. May financial aid or assistance? Wala namang sinabi. O, paano may enhance? Ang kailangan natin ay gwape. Ito nga, sila yung nagkaroon sila ng solicitation at isa tayo sa kunting nag-contribute sa kanilang financial na pangailangan. Ayun. Kaya sa mga retired teachers and employees ng Lucena City Public Schools, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ang inyong mga tuhod? Ang inyong mga paa. Hindi man nirarayuma. Hindi pa naman. Okay, pare. May 2 sasakyang pandagat ang nakumpis ka ng Philippine Coast Guard. Saan parte pare? Diyan sa Tayabas, Quezon. Sa lungsod ni Mayor Lovely Reynoso Poncios. Good morning, Mayor. Good morning. Ayan, 2 fishing vessels at mga nahuling isda ang kinumpis ka ng PCG. Sa Quezon, ito nagkakahalaga ng 100 million pesos. Malaki. Malaki. Yan po'y dahilan sa illegal fishing sa Tayabas, Quezon kumakailan. At naaresto ang 15 tripulante ng FB Princess Bernice Carmona at FB Lady Yasmin na may lulang 16 na tripulante. Sabi ng PCG, bahagi lamang po ito ng aming kampanya laban sa illegal fishing sa karagatang sakop ng Tayabas Bay sa Lucena City noong Setyembre 9. Yan, nasamsam din nila yung mga nahuling isda sa lugar. Okay. At sila ay sasampahan ng paglabag sa Philippine Fisheries Code of 1998. Ilang tonelada kayang isda ang nasamsam pare? Aba, malaki. Marami yan. 100 million ang halaga eh. Pagkat ang kwangko niyan Sabagay pare, Oh. doon sa 100 million, kasama yung halaga ng fishing vessel. I see, okay. Pagkat yung mga isda na huling ganyan, pinamamahagi yan para sa mga mga institusyon. Yes. Tulad ng kulungan.
yung mga charitable institution, ay yan, pinamamahagi yan. Pag minsan ay nakakabahagi rin naman yung mga nagdi-deliver. Ayun. Ano ba naman yung tumbas tatlong isda? Oo. Good morning dyan kay Litoy Alega dyan sa Dalahican Okay. at saka kay paring Boy Fernandez. Bay, meron ba tayo dyan? Ang mga sariwa. Sariwa natin dyan. Happy birthday na. Ha? Happy birthday na, pare. Birthday? Oo. Oh, Ison. meron ka yung mga naghihilerang birthday. Ison! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Nabati natin si Lorly Doria. Lorly Doria na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 14. At gayon din sina Ian Espanya, ba't taga-Spain yata ito? Si Arlene Padillo, si Joselito Mercado. Joselito, kaibigan Lito, good morning and happy birthday. Arvin Paul Paralion and JP Ranillo. Yan, mga kaibigan, ang ating mga birthday celebrants sa araw na ito. Sana'y lumawig pa ang inyong buhay. Marami pang mga karawan at marami pang kandila ang inyong hihipan. Yun. Okay. Happy birthday sa ulitin ko kay Malet Ebuna. Ebuna. Diyan sa Brand 60 ng RTC. Oy, para kanina isinigaw mo yung mga ama na hindi nagbibigay ng financial support. Ay, bakit naman ganon? Huwag ganon. Kita mo na. Huwag kayong ganon. Eto na, nanggawa na naman ng isang House Bill. Itong sinong author nito? Si Tulfo ba? Act party list. Oo, si Erwin. May patawan at ikulong ang mga amang hindi nagbibigay ng financial support sa kanilang mga anak. Dapat lang. Dapat lang. Kaya anak-anak kayo. Bubuntis-buntisin nyo. Tapos pababayaan nyo. Kaya itong House Bill number 8987 aabot sa 12 taong pagkakulong. Pagkabilang ko, 12, may malamig-lamig na rehas ang inyong aabutin din hanggang 300,000 pesos ang kakaharapin ng mga amang hindi nagbibigay ng sustento. Yan, Diyos ko po. Sinasabi. Parang hanging habagat yun. Pag dumayo sa'yo. Yung tatay kasi nakikinig eh. Naku na. Layon ng panukalang batas na ito, mga kaibigan, na mabigyan ng kinabukasan ng mga bata at tiyakin na panagutan ng mga amang yan. Mga libugha. Yan ang tawag doon sa ganun eh. Prodigal. Yan. Para sa kapakanan ng mga anak. Abay, ang suporta naman pare, 10% lang ng iyong kinikita. At kung malaki-laki, dagdagan nyo. Yan. Ay, sabi nga, paano po naman makapagbigay? Ay, sa pasada na lamang, hindi makakuha man lamang ng pang boundary. Oh. Ay, anong gagawin ng husgado? Bibigyan mo yung papatawan mo ba ng hatol yan? Meron tayong kung tawagin compassionate justice. Hindi naman komo itong balitang ito ating isinigaw. Abay, isipin din po natin. Pupursigihin mo na at pipilitin mo na. Kung wala. Kung wala, paano? Kahit pigain mo yan, wala. Ay, kahit pitin mo ang luya. luya lang. luya naman. Ay, wala. 10%. Halimbawa pare, magkano ang minimum wage ngayon? Depende sa probinsya. Sa probinsya, no? Dito sa 630 yata. Hindi, 430. 430. 30, okay. 430, gumaganan siya kasalop ng sambuan nang wala pang 15,000. Pagkat may deduction pa yun sa tax, di ba?
O 10% ng 12,000 halimbawa. Magkano yun? 1,200. Oo, 1,200. Yan ang bibigay nyo sa inyong anak. Suporta ninyo bilang Suporta. tatay. Pero dito pare, sabi, 10% o hindi bababa ng 6,000 Na na libo. O paano ko makakatupad yan? Mabigat yun. O kaya ay 200 piso kada araw sa bawat bata. 200. Bata na wala pang 18 anyos. 18 pababa. Pababa. Yan. 18 pababa. Ang ibig sabihin pare, pag 18 pataas ka na, Wala na. wala ka na. Hindi ka na dependent. Yan. Kumbaga man. Dependent ka na sa nanay mo. No. Ikaw kumbaga sa kung huwag ka na, nakatapos ka na, ikaw ay chemist ka na, chemist. Oo. Chemist na. Chemist. Chemist na umaasa. Chemist ka sa maasa. At saka yung 18, pwede na magtrabaho. Yun na nga eh. Oo. Kaya nakapaloob dito, pero matatagalan ito pare, paniwala ka sa akin. Sapagkat sa ngayon, meron ng may provision na sa family code eh, na yung support ay talagang kailangan. Pero hindi, pagkat sa ating saligang batas kasi, sa bago nating mga batas, sa family code, ay ang obligasyon ay mutual. There should be mutual obligation ng father and mother. Yes. Yan. Kaya ngayon nga pinapayagan na halimbawa, ang asawa mo, pagpalagay na, hindi mo pinayagang magtrabaho at ikaw ang kumakayod lamang, ay hindi mo naman kaya. Aba, hindi mo pa mapipigil ng misis na magtrabaho. Pagkat nakasaad sa salikang batas, there should be mutual obligation. At saka yung pagsuporta sa anak, yan ay talagang pananagutan, isang obligasyon ng mga magulang. Correct. Habang sila'y nasa poder pa ninyo. Oo. Yan. Kunyan bahagi ng pagpapamilya kasi pare. Yes, so, paano? Anak-anak kayo, tapos hindi nyo susuportahan. Oh. Anong klaseng tao kayo? At meron pa diyang iba nagyayabang pa. Nagyayabang. Ano? Sabi ako ay may 7, meron akong 3. Sa iba't ibang ina yun. Okay, tamo na. Ay, good morning kay Attorney Anime Barbacena. Yung ating cute na election officer ng Lucena. Oo. Kumusta na ho? Kasi nung minsan pare, di ba sabi ko, maraming mga nagsasagawa ng premature campaigning. Yes. Nagsasabit na ng mga tarpaulin, nagpapaskil na ng mga mukha nila sa iba't ibang pader, sa mga bahay-bahay. Ito ay na-report natin kay Attorney Barbacena. Yes. Ewan ko kung napadalan niya ng Siokos order itong mga kandidatong ito. Yes, yung mga sa Red Bin. Oo. Yan. Ay, pare, masarap ang labanan sa Saan? sa BSKE. At dyan sa Gulang-Gulang. Abay, 6 pare, naglalaban-laban sa pagkakapitan. 6? Oo, 6 silang mag-aagaw-agaw. Pwede bang bagitin ang pangalan? Ay, hindi pare. Bakit? Bawal. Ay, balita yun na. Oo, bawal. Gulang-gulang. Asan ka? 6. 6 pare. Sa Ilayang Iyam, 3. Sa pagka-chairman. Sa Ilayang Talim, 2. Bawal na banggitin natin? Bawal pare. Sa Isabang, 4. Isabang 4. Sa Market View, 2. Okay. Sa Mayo Castillo, 2. Mayo Silangan, 3. Mayo Parada, ang daming Mayo Mayo Parada, 2. Mayo Kanluran, 2. Mayo Crossing, 2. At sa Talaw-Talaw, 4. Sa Barangay Salinas, 2. Sa Ransohan, 3. Sa Barangay 2, 2. 2 sa Barangay 2. At sa Barangay 1, balita ko'y 3. Ibig sabihin sa ilang barangay pare? Sa Lucena? 33? 33. 33. Ang mga walang kalaban. Merong walang kalaban? Yes, oo. Yun ang Barangay Dumoit. Barangay 4. At may 2 pa. Bali, 4 yun Ang Barangay 4, kung walang kalaban, siguro hindi naman bawal. Walang kalaban ay sino yun?
Ang balita ko dyan, ang Barangay 4, ay komo yan alagang-alaga yan ng dating konsehal William Noche. Ha? William Noche nga. Barangay kaibigan ko yun. 3, wala rin kalaban. Ay, ang naging kwan dyan, ang sumunod sa kanya, ay yung kanyang anak. Ay mahusay ang pamamalakad at konsehal sa ngayon. Konsehal na nga pala yung anak niyan. Oo, konsyal na. Oo. Sa Barangay 5, 2. Yan, sa shortcut. Diba? Shortcut. Barangay 4, 1. Shortcut, yung kaibigan natin. Okay, sige. Sa Barangay 11, 4, 4 ang naglalaban sa pagka-chairman. Barangay 9, 2 ang kandidato. Barangay 8, 2. Barangay 7, 2. Barangay 6, 3. Barangay 10, 4. At sa Dalahican, 6, pare 6. Ay, talagang Oo, matindi ang labanan dyan. So, ang mahigpit ang labanan ay gulang-gulang At Dalahican. Dalahican. Yan po, mga kaibigan na sa lungsod ng Lucena. Ang hindi pare maganda, yung isang kandidato sa pagka-chairman dyan sa Dalahican, ay in-interview ng isang announcer dyan sa kabilang radio station. Ay, bahala. At sa kanyang pagpapahayag, ay sinabi nung kandidato ang kanyang plataforma. Nako! Ay nako, madadali kayo ng Comelec. Ay, nako. Oo. Ay, kung yung kalaban niya, tsak napupursigin nyo. Oo. nako, Baka sabi na. ma-disqualify kayo. Ay, kaya kayo mag-iingat. Ay, biro mong 102 BSK na, ito sa isang pahayagang pambansa, ay pinadalhan din ng show cause order. Yun. Bakit? Ayun nga, premature campaigning. Ang term natin dyan, pare, Ano? panggugulang, Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, panglalamang. panggugulang yung kanyang categorical na salitang sinabi. At sabi, abay, hindi, basta mag-show cause order kay sumagot at kung hindi, ay sa husgado na kayo paliwanag. Yes. Okay, sa Bukuhan, 2 ang naglalaban. Sa Kota, 2. At sa Barangay Bara, 3. Sa Dumuit, 1. Yan. Ay di, Dumuit, Dito Barangay 4, at Barangay 3. Barangay 3. Yan ang magagandang, magandang performance, Barangay... wala na, nabanggit ko na lahat ng barangay. Pagkat hindi ka i-contest ng sino mang kabarangay mo, kung magandang performance Magandang performance. Satisfied ang mga constituents mo. On the other hand, meron din namang barangay na siyempre, kumbaga, kami naman. Sabi nga sabi rin sa isang post sa Facebook, kung sa tingin naman ninyo wala naman kayong nagawa, ay pagbigyan niyo naman yung iba. Yan. Tama. Sa panahon na kayo nakaupo, wala naman kayong nagawa, ay wag na. Ay kung ang layunin mo lang naman, maging konsehal. Pagkat gusto mo maging federation president. Yun ang the shortest way pare to go to the sangguniang panglungsod. Pare, yung isang dating konsehal, ay kumakandidatong barangay chairman. Ay, bahala. Hindi, kundi. Basta dyan ang pinagmaiksing paraan. Pare, hindi ka gagastos ng ganong malaking gastos. Mag-kapitan ka, tapos pangarapin mo ngayon, maging federation president ka ng mga barangay councils. Pare, malaki ang possibility na mangyari yung gano'n kung ikaw ay nakadikit sa nakaupong mayor. Ay, di dumikit ka. Palakasan lang yun. Paano ba rin pagdikit? Kailangan supportado ka. Bata ka ng mayor. Yan pala, parang bingo, Di ba sa bingo, mayroong panalo ka? Dikit. Ganun din pala. Puro na. Pero mahirap pa rin dumikit. Hindi yan tulad ng pimples, dikit-dikit. Basta ka na didikit. Kasi Pero, pare, merong mahusay na kung tawagin political butterfly. Yes. Palipat-lipat. Yes. Na sa lingwaheng kanto ay balimbing. Yan. Sabi ko sa iyo. Balimbing.
Ganyan lang naman sa politika eh. Oo, talaga. Kung gusto mong tumagal sa politika, matuto kang maging butterfly. Yan. O kaya sinasabi nung aking kumpadre at na mahusay nating naging mayor ng Lucena, ang yumaong Mario Tagaraw. Wag mong lalabanan ang kamal na bakal. Yun. Kamay na bakal. Manapay iyong hawakan at iyong manuhan. Yun ang sabi no. Yeah. Sabi, mga kaibigan, wag mong lalabanan sapagkat ang politika ay parang hindi ka pa man ang ay binabasag na bago mo man dumating sa dalampasigan. Yun ang mga birada ng Yung Mario ating Tagaraw. kasamang Mario, no? Oo. Ang alon, ay merong mahusad dyan pare. Oo. Dyan sa barangay 5. Oh, Yung namatay na yung si Carding. Karding. Si Carding, magaling na kunyo na magtalumpate. Oh. Yun, birada. Kaya ngayon ay dumako tayo kay Ison. Broadcasting from the DCG compound, Maharlika Highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Ay, Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG-FM 96.7. More news, more infotainment, more music, more fun. This is DZDG 96.7. DZDG 96.7 is in need of an FM radio technician with IT background. Applicants, please bring your resume and visit us 10 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday at DZDG 96.7 along Maharlika Highway, Barangay Kalumpang in Tayaba City. At home, at work, on the road, anywhere, and everywhere. DZDG 96.7. Okay, nagbabalik po ang Romy And Ben at your service. Romy, and Ben. At your Kita service. muna. At your service. Kita. Ay, kumusta kaya diyan Thank sa you. Lucena City Assessor's Office? Magandang umaga po. Nagbago na ba yung isang tao dyan? Sana naman. Kahapon pare, kausap ko si Director Joy Mateo ng Civil Service Commission. Ay, abay, magandang babayan. Hindi, lalaki. Ay, ganun akala ko. Matay akala. Lalaki. Ano ang pangalan? Director Joy. Joy Mateo. Yung anak ko si Joy, di ba yung anak mo, Joy din ang pangakala ko, babae. Ay, baka At paanohin natin sa September 20. Okay. Oo. Kami nagkausap kahapon nagkakwentuhan. Yan. At napag-usapan natin yung mga tungkol sa mga mapapait na karanasan ng ating mga mamamayan pag sila'y humihingi ng serbisyo mula sa mga government servants. Okay. Kaya kayong mga nasa gobyerno na pinasisweldo ng taong bayan, huwag naman yung pahihirapan ng ating mga mamamayan sa kung ano-anong mga hindi naman kailangang requirements. Ease of doing business. Alalahanin natin itong ease of doing business. Yes. Republic Act number 9485 o tinatawag na anti-red tape law. Huwag niyong itayin na ma-ombudsman pa kayo. O ma-report kayo sa Civil Service Commission at saka sa DTI. Siya nga.
Pare, doon naman sa ating mga local candidates, Yes. huwag nyo lang intayin na ma-disqualify kayo. Ay, sayang. Kanilang Iwasan nyo ang, una, bribery. Yeah. Pag sinabing bribery, pare, kasama ron yung, Bribery. Suhol. yung... Pagbibigay. Pagbibigay, pamimili. Yung, kontra bayad. Kontrabigay. Kontrabigay pala. Yan. Vote buying. Yan. Buying abstentions. Yung bang bibigyan mo ng pera, huwag ka nang bumoto. Oo, lalagyan ka na ng tinta din. Yan ang negative vote buying. Tama. At babayar mo yung tao, huwag ka nang lalabas ng bahay mo. Oo. Huwag ka nang boboto. Pag lumabas ka ng bahay mo, Yari ka. ala, sige. O yung anak mo, mawawala. Ay, nako, Diyos ko po. O yung misis mo. Ay, nako po. Tapos, pangangakuan mo ng trabaho, bawal yun. Pangangakuan mo na pauutangin mo siya. Ay, pangako lang naman. Bakit? Pinangakuan ka na nga. Ay, bribery din pare yun. Bribery ba? Pangako? Yes. Ay, Pangako mali sa naman iyo. yun. Promise of jobs. Promise of loans. Promotions. Oy, ipopromote kita. Ha? Basta kayo yung pamilya nyo sa akin, ha? Ay, kukontestan ko yan pag ako yung naging congressman. Tapos, babayaran mo yung, susulan mo yung mga miyembro ng Board of Election Inspectors. Oo. Ha? Para huwag silang makapag-perform properly ng kanilang trabaho. Okay. Bawal yun. Tapos para yung intimidation. Ayun, yung pananakot. Direct threat sa mga botante. Para huwag silang makaboto. Ayun ang yan maling-mali naman yun. Ang pananakot laban sa pamilya ng isang botante. Okay. Pananakot laban sa negosyo ng isang botante. Pasasara ko yung tindahan mo. Di ba? Hindi ko yan bibigyan ng business permit. Oo. Aba. Tapos, pananakot laban sa Board of Inspectors na ay huwag kayong susulpot sa panahon ng bilangan, ng botohan. Ayun. Yun. Tapos para yung nabanggit mo, yung indelible ink, yung illegal na paggamit ng indelible ink, ay yung iba nilalagyan na ng ink sa kuko. Sa right forefinger, dito sa kanan. Bago siya pumunta sa polling place. So, hindi na siya makakaboto. Ay, meron na may tatak na yung kanyang daliri, may ink na tapos para ang isa pang violation, kidnapping of voters. Yan naman ang malaman na yan, pare. Mabigat na yun. Grabe na yan. Tapos itatago mo sa isang lugar para hindi sila makaboto. O kaya dadali mo sa isang malayong lugar. Doon sa malamig-lamig. Tapos, ay yung pag-a-assign ng mga registered voters sa mga lugar na hindi sila makakaboto. Halimbawa, empleyado mo. Oy, doon ka muna sa Bacolod. Rehistrado siya sa Lucena Kaya assign ko muna ikaw sa Bacolod. Ikaw, doon muna kayo sa I-assign mo sa malayo. Ay, bawal yun. Ikaw, halimbawa, rehistrado ka sa Lucena. Botante ka ng Lucena. Doon ka muna, punta ka sa Apare. Ano ko makakaboto? Bawal yun. Tapos yung sowing fear, para yung pananakot. Pananakot. Para ma-discourage sa mga tao na bumoto. And then yung, ang isa pa pare, yung pagkakalat ng false reports, mga fake news. Fake news. Halimbawa, si paring Romy, nag-withdraw na. Yes, yung gano'n. Nag-withdraw na. Disqualified na yan. Ay, nako. Di malilito ngayon ng mga voters. Bawal din yun. Then, pag pinalitan mo yung number ng polling place, na walang notice sa mga botante. Okay. Ay, malilito ka. Ako yung number 20, ba't ito biglang naging 44? Nangyayari kasi yan Sasabihin, nung nakalipas na botohan nandito ako Ay, ba't nandun sa malayo? Ay, tapos yung ililipat mo yung location ng polling place na hindi alam ng mga botante, ay magkakagulo. Kaso ang sabi naman ng mga namamahala,
Hindi, pinag-iigil lang po namin kasi pinag-iigil lang naman At ang kahulihan paring violation Oh. na hindi pwedeng gawin sa panahon ng eleksyon, yung pagtatatak ng balota Yes. para makonsider na spoiled ballots. Oh, Mark ba, no? Yan, ginagawa ng mga politikong magagaling mandaya. Ayun. Hindi nawawala pa rin dayaan sa eleksyon. Sa totoo lang. Ay, talaga. Ang eleksyon Kung gusto mo raw na magkaroon ng clean and honest election, ay doon sa langit. Ay, nako. Oo. Pero pag dito sa lupa, nako, walang malinis na eleksyon. May election ba doon? Alas 8 dyan mga kaibigan. Sa Romy and Ben at your service. Okay, mga kaibigan, patuloy po tayo. Pero yung isang nabanggit mo, yung pangako pala ay bawal. Yan pala ay pangako lang naman Aba, kung yung pangakong yun ay pinangahawakan ng tao, ay hindi ko naman tutuparin Ay hindi nga, kung pinangahawakan mo, mapopromote ako. Pag hindi ako bumoto dyan, hindi ako ipopromote dyan. Nangako O nangako ng halimbawa, sasagutin na kita. Ano? Sasagutin na kita. Yung mga naliligaw. Ayun. Iboto mo lang si ganun, ha? Iboto mo yung tatay ko, ha? Oy, grabe naman. Anong gagawin mo? Gusto mo yung babae. Hindi mo makakamit ng matamis na oo nun. Kung hindi mo ibinoto yung kandidato niya. Sa bagay. Pa yung pangakong trabaho, pag hindi tinupad ng kandidato, ay siya natalo paano matutupad yan? Napako. Kaya yung puntong yun, parang may punto ko ron Parang naiisip ko hindi mas mayo na. Ay siya wala akong pera, di puro pangako. Ay, good morning kay ating explore yung puntong yan. Good morning kay Edison Martin Azagra ng UniHealth. Siya pala ang marketing supervisor doon. Ng UniHealth. UniHealth Quezon Hospital and Medical Center. Yung bagong hospital dyan parang nadadaanan natin. Yes. Along the highway ng Isabang. Yan. Abay, balita ko umuunlad ang hospital na yan. Oo. At pagagaling yung mga doktor doon. Oo, yung pa. At napakaganda ng mga empleyado. Yan. Eto nga, babatiin ko yung... Sige. Baka malimutan ko, hindi na ako pansinin nito Alas 8:12 mga kaibigan. At siya nga pala, magandang umaga sa aking mga kasamahan, sa aming D-Group, sa CCF. Si Lennon Cadiente. Dadaanan ka na dyan mamaya. Meron siya paring siya chemical engineer. At meron siya diyang isang, ang tawag doon, opisina, yung magte-test pa rin ng mga tubig. Anong tawag doon? Water testing ba? Sa laboratory ginagawa yan. Yun, may laboratory siya. Water test. At yung mga tubig na yung ganyang mga pinagbibili sa kung saan sa kanto. Ayun pala yung dadaraan muna doon. Ito sa mga water station. Oo. Ay kagabi nag-usap kami ng magandang usapan namin. Sabi, okay. Sabi ko, ano yun? Anong nangyari? Wala pa rin aso. Good morning din kay Joel Porto, na isang magaling na kapitan ng barko na aming kasamahan. Ganyan din kay Eugene kay Wilbert. At siyempre, sino ba? Siyempre, sa ang kaibigang leader namin, si Dean and Grace ng Daily Bread Bakery. Naalala ko tuloy si Pastor Reese. May padala ba ngayon para si Pastor Reese? I-scroll mo ito, Son. Tingnan natin may contribution sapagkat siguro busy siya. Good morning muna kay Angel. Napakaganda parang receptionist. Angel? Sa UniHealth. Angel. Matangkad na babae. Angel. At maganda. You are my special angel. Pero pag nakita mo yung babae, gaganda ang araw mo.
Saan yan? Saan Sa UniHealth. UniHealth. Oo, yung mga pasyente na may nararamdamang masasakit, ay tanggal ang sakit pag nakita si Angel. Parang ang dating niya parang alaksan. Paracetamol. Okay, Kit Daniel Nanaya. Ito ang ang ads and promo officer ng Pacific Mall. Okay. Yan. Good morning. Sabi, good morning paring Romy and Ben. O, kita mo na, si Judge Mapaya ito. Parang nakatulong ang banat ninyo kahapon. Oo, ba? Oo. Ba't tinan mo, ha? Yan ang gusto ko sa akin kung paring yan eh. Kita mo? Lagi kang makikinig sa amin, pare. Sandali lang. At bibigyan natin ng magandang diskarte ito. Sapagkat ang aking kumparing Bien, mamaya parang pakita tayo sa Queen Margaret, dyan sa sa tawag din sa testimonial dinner na ating ihahain ng IBP Quezon Chapter sa mga bagong abogadas ng lalawigan ng Quezon. Ibig sabihin pare yung sila ay registered sa IBP Quezon Chapter. Pero sila yung mga taga-Quezon. Dangan nga lamang ang mga abogadong yan pag minsan nakakalat sa buong Pilipinas. Kaya masasabi po, ilan ba ang abogado sa Quezon? Makikita mo mga practicing lawyers dito. Halos sila lang. Pagkat yung iba ay corporate lawyer, yung iba ay Yung isa, si Attorney Ronald Salamillas. Yan, magaling na abogado yan. Si Attorney Ding Ayuma. Yan. At saka yung anak ni Attorney Ronald. Ronald Salamillas. Yung batang-batang bagong pasa sa bar. Kita mo. Nauuso yung mag-ama, ang anak abogado rin. Eto pa. Ang apoy abogado. Sabi ng aking parang Bien, Judge sa Bien Mapaye, ang parang si Ed Rodriguez ang dating. Bakit daw naman niya kung parang yan. Parang nakatulong ang banat ninyo kahapon. Hindi naman kami bumabanat, pare. Nag-uunat-unat kahapon sa office ng assessor. May inaasikaso ko doon. Kahapon. Okay naman ang serbisyo nila. Ayun pala naman. Okay ang programa nyo, pare. Naway magpatuloy kayo sa inyong public service. Maraming salamat, pare. Saludo ako sa iyo. Okay? At marami pa tayong pare mga abogadas na sumusubaybay sa atin. Para may isang abogado, inutusan niya yung kanyang kapatid na mag-request ng kopya ng tax declaration sa assessor's office sa Lucena. Okay. Yung kanyang kapatid, kasama ron sa mga registered owners na nakalagay sa titulo. Ibig sabihin, yung magre-request ay may-ari. Okay. Abay, hindi pinagbigyan, pare. At tumihingi pa ng SPA. SPA. Ano ba naman yun? Ay, may-ari na nga itong dumudulog sa kanila. Humihiling lang ng kopya ng tax declaration. May-ari na. Hindi pa binigay. Ay, kung hindi siya naniniwala, di mag-selfie siya o kung na retrato. Diba? Ay, kaya... Kawawa mga mamamayan, pare. Sa mga taong gobyerno ng ganyan. Ay, yun. Sana naman baguhin natin ng konti ang ating pakikitungo. Pagkat meron po tayong anti-red tape law. Pero itong naranasan ng kumparing Bien, sabi niya kahapon, may inasikaso siya, okay naman daw ang serbisyo nila. Ay maraming salamat kung gano'n. Talagang sadyang ganyan. Tayo itinawag na public servant. Public servant, paman din. Ay, kaya yung nakalagay sa mga, yung mga table signs na nakalagay, honorable. Ay, hindi na yan. Public servant tayo. Ini-invoke nila pare yung Privacy Act. Ay, tinignan ko naman, sila mismo ang naglagay ng mga requirements, nakapaskil dun sa salamin nila, sa bitana. Nandun. Kakoy, ay itong hinihinging isang papel sa akin, hindi naman kasama ron sa nire-require nila. Maliwanag pala naman Ay, kaya lang, ay talagang disappointed ako. Oh no! Diyos ko po. Alright. Okay. Si Professor Ruben D.F. De Feo. Okay. Consultant Curator for the Art Gallery. Pare, malaki pala ang kinikita ng mga curator. Ay, pare.
Ano ang curator para maliwanagan ng ibang hindi nakakaalam ng Maliwanag mo, curator? pare. Ikaw ang nagsabi niyan eh. Tanong mo yan, sagutin mo. Di ba, from the word cure, hala, sige. Di ba yan ganyan? Ang root word niya na cure. Pero hindi. Hindi doon. Tutungo tayo sa ibang parte pa ganyan. O sige, ang curator ay siyang namamahala ng Art gallery. yan. Yan. Kung sino mga artist na pwedeng mag-exhibit doon. Correct. Kung anong ilalagay mo. Yan. Kung anong dapat na yung arrangement. Yes. Kung saang lugar. At saka alam mo pati yung kasaysayan. Dapat. At alam mo kung ano ang ibig sabihin ng paintings na yun. Correct. Kasi may mga pupunta ron. Oo. Hindi ba unawaan kung ano ba ibig sabihin niya? Yan. Mga artist lang talaga makakapagpaliwanag. Correct. Lalo tigit yung pintor. Yes, Yan. Yan si Dennis Dasco, magaling na artist 'yan. Ay, di lalo na si Van Gogh. Tsaka si Jepoy. Sino? Jepoy Jepoy. Villa Cruz. Ay, yes. Ay, si Danny Manyo. Ay ibang curator Ay, niyan. di ba? Akala ko curator. Ibang kinukure niyan. Ito ang tunay na curator. Siya ay nagko-cure. Yan. Alas 8:20 mga kaibigan. Para may umiiyak kasi. Saan? May umiiyak. Oo, ngayon. Yung yaya, yung isang yaya kasambahay. Kasambahay. Napansin ng kanyang amo. Okay. Umiiyak. Ba't ka umiiyak? Kasi ate, Ayan. ang dami kong pimples. Walas. Bakit ka ba tinatagihawat? Tanong ng atin niya. Maraming pag-ibig. Kasi hindi ako makatulog sa gabi. Ba't hindi ka makatulog? Kasi may pinoproblema ako. Ano yun? Ang pinoproblema ko, ate, ang dami kong pimples. Yun lang? Yun lang. Pinoproblema, pimples? Pati pimples pa problemahin. Para sa isang babae, napakalaking bagay nun. Lilipas din yan. Lilipas. At hindi na ko. Lilipas yan. Pag nawala yung pimples, ay di butas-butas. Butas-butas. Tiyak yan. Ay magiging blue. Ayun. Blue tong. Yan na. Kaya sinasabi ko, Ay, maghilamos. Ay magiging favorite nila para yung ice cream na Ice tinatawag cream. na Rocky Road. Rocky Road. Rocky Mountain High. Kita mo na nangyayari. Kung saan-saan na pupunta po ang aming balita. Diyan po ang kaibahan ng Romy and Ben. Para kami rito halo-halo. Ay lumindol na naman pare. Lumindol na naman. Lumindol? Oo. Okay. Teka. Tatago ko ulit ng wallet ko at baka sa rito mapunta. Lumindol sa Kalayan, Cagayan. Kalayan, nung dyan lang, malapit lang. Ay, hindi. Si Paring Ray yun. Sige, Si Cagayan. Paring Ray Kalayan. Okay. Good morning. Good morning. Kalayan, Cagayan. Engineer Ray Kalayan Jr. Magnitude 6.4 ang lindol. Yeah. Nung Martes ng gabi. Bay, Oy, malakas. malakas pare. yun, malakas. At ang mga evacuee ay pansamantalang nananatili sa mga evacuation center at sa labas ng kanilang bahay dahil sa pangambang magkaroong muli ng malakas na pagyanig. Ay, nako. Kaugnay nito, Oh. nasakta naman sa pagyanig ang magkapatid na menor de edad matapos madag-ana ng gumuhong pader ng kanilang bahay. Naku, wawa naman. Yes. At kansilado ang klase pare sa mga public at private school sa Kalayan kahapon. At sinabi ni Kalayan Mayor Jong Liopis, Yes. buti hindi naging lapis, Liopis. Liopis. I-inspection din nila ang mga paaralan sa lugar matapos makitaan ng malalaking bitak sa pader. Ang ilang gusali sa Kalayan High School, Maine. Diyan pala para sa City Hall ng Lucena. Ay,
ay may mga empleyadong senior citizens. Empleyado. Oo, kausap ko yung isa eh. Ano, job order o casual? J.O., yes, job order. Okay. Kakoy, parang ang tanda na nung mamang yun. Nilapitan ko. Okay. Kakoy, Brad, ilang taong ka na? 75. 75. Nagtatrabaho ka pa, 75 ka na. Ay, marami ho kami ditong senior na nagtatrabaho. Okay. Aba, may ginaman. Ay, At ang mag-apply ating tayo. Oo. Ay, Kuya Mark. Kuya Mark. Ano ba naman Alcala. yun? Ano ba naman yun? Magiging J.O. nyo, si Parang Robin at si Ben. Kita mo na yan. Ay, kung tinatanggap naman eh. Oo. Yan kasi pare, di ba, binalita natin ng isang araw yan, Oh. na for every 100 na empleyado, dapat may isa kang senior na tatanggapin para magtrabaho. Yes. Yung physically able pa. Okay. Yan. At maging yung PWD. Oo. Diba? Oo. Okay. Good morning po mula kay Fernando Tiosan. Through Mark, good morning po. Ano ito? Sa mga tatakbong barangay officials, pag walang nagawa, ipaubaya na sa iba. Yan ang sinasabi ko kanina pare. Paubaya nun sa iba. Na pwedeng may magawa. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang panagutan. Tao din kami. Yes. May pakiramdam, umaasa kami na baka matupad mo. Pero sa bandang huli, kami pa talo. Dahil sa pangakong binitawan mo bago ka lumaban sa pagkandidato, dapat lahat na sinabi mo'y totoo, hindi propaganda lang. Yes, oo. Tama. Good morning mula kay John John II. Good morning, Prof. Ben, Judge Romy. Nag-message na po ako kahapon sa programa ninyo. Nag-message siya kahapon, di natin nabasa. Sorry ha, medyo... Ano kasi, nasa 1,000 na itong binabasa. Oo. Dumarami kasi ang followers natin pare. Ay, patuloy po niyong i-like, share, and subscribe. Walang bayad po yan sa DZDG 96.7 FM. Pare, mahilig ka ba sa manok? Kumain, pwede. Alas 8:26 mga kaibigan. Anong relasyon? Tinatanong ko si paring Judge Romy kung mahilig sa manok. Mahilig ako yung kumain ng manok fried chicken. Anong tawag mo sa lalaking manok? Aba... Ay, ano? Tandang. Tandang. Yun ang tandang. Di ba? Anong tawag mo sa babaeng manok? Inahin. Inahin. Tama. O sa anak ng manok? Anak ng manok. Itlog. Sisiw. Diba? Ano namang tawag mo sa lahat ng manok? Lahat ng manok. Ano? Kamanokan. Poultry, hindi. Ano? Ang tawag mo sa lahat ng manok, kya. Iyo. Tama. Ay, siya nga naman. Kya. Ay, tinatawag mo eh. Di ko kaya nga naman. Pasensya na po kayo. Nagpapatawa lang po si Professor Ben. Subalit, hindi ka tatawa pare sapagkat ang Meralco magtataas ng singil. Ay, nakakaluha yan. Patay na naman tayo rin eh. Kita mo. Ngayong September. Papatawan tayo ng singil ng Meralco. Mataas. Mabuti na lamang. Lahat na tumaas pare. Bigas. Taas singil sa kuryente. Patutupad ngayong September. 50 centimos kada kilowatt hour ang taas singil sa kuryente ng Meralco. Sino bang namamahala ng Meralco? Aba, di si Pangilinan. Yan. Si MVP. Dami na nito, no? Dami na natin problema pare. Mahal ang bigas, mahal ang kuryente. Ano na ito? Ang tubig, mahal. Wala pang tubig. Ala. Kahapon kausap ko si Attorney Vic Hoyas. Ay sila pala naman sa QMWD ay monitoring lang sila.
Oo. At talagang nakakaalam sa pagpapadaloy ng tubig, yung crime bang? Prime water. Prime, ikaw naman pare. Prime water. Prime. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng prime? Ay, di pangunahin. Yan. Tulad to, prime time yung sa atin. Yan. Ito, Kaya ang prime water ay pangunahing. problema. Abay, sabi niya, pag daw nagkaisa ang lungsod ng Lucena, ang lungsod ng Tayabas, ang bayan ng Pigbilao, magkaisa sila na magpasa ng isang resolution, ay pwedeng mabaliwala yung yung joint venture agreement. Ba't hindi pa nagpapasa? Baka mangyari yan, pare. Magkusihal ka pare. Magkukusihal din ako. At saka si Dana resolution lang kailangan pala. Ito si Director Joy Mateo ng Civil Service. Pagdating daw ng wala pang alas 9 ng umaga, wala nang tulo ng tubig. Hanggang hapon na yon. So maghapong ulang tubig ang kanilang opisina. May gripo naman. Wala pang service. May gripo ka na. Gusto mo tubig pa? Ano ka? Okay. Ay, tapos na tayo. Ay, yung iba ka nangangarap, gripo lamang. Ikaw may gripo na. Gusto mo tubig pa? Anong klase ka? Kita mo na. Bueno, maraming salamat muli mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Wala tayong oras. Hanggang bukas po. Salamat po sa inyo. Tatawa tuloy tayo. Maraming salamat. Ito po si Romy Villanueva. Lagi pong nagmamahal sa inyo. At ito naman ang inyong lingkod, Ben Del Mundo, ang lalaking hindi mahirap mahalin. Nagsasabing, mangyayari ang lahat ng gusto mo kung patuloy kang maniniwala. Kailangan mo lang ng pananalig at lakas ng loob na magagawa mo lahat ng nanaisin mo. Mabuhay bagong Pilipinas, Romy and Ben. At your service. Namamalam.